Combination po ito ng marketing at grafting. Opo, tama po yung narinig nyo. Yung mismo ugat, iginraft ko dun mismo sa markot. Kaya dun sa mga hindi nakakagawa ng tamang marketing, yung sinasabi nila na hindi nag-uugat yung markot nila, subukan po ninyo yung technique na ito. Kadugtong ang nakikita po ninyo ay puno ng mangga na ginamitan ng root marketing technique. Ang nakikita po ninyo na bud break ay hindi po usbong, ito po ay bulaklak. Sigurado po ako na bud break ng bulaklak ang lalabas dito dahil meron na pong mas nauna rito. Marketed po ito noong September 2023, itinanim ko sa black polybag noong January 8, 2024. At ngayon po ay February 29, meron na po itong bulaklak. Patuloy po ako magbibigay sa inyo ng update dito sa seedling na ito para makita natin kung ito ay magpapatuloy hanggang sa mamunga. At kung gusto po ninyong matutunan kung paano ko ginawa yung root marketing technique, narito po yung video kung paano ko ito ginawa. Nag-market ako ng mangga at ito yung naging resulta. At hindi ito basta-basta market. Ito po ay root air layering. Naglagay po ako ng ugat doon mismo sa markot. Kaya combination po ito ng marketing at grafting. Opo, tama po yung narinig nyo. Yung mismo ugat, iginraft ko doon mismo sa markot. Kaya doon sa mga hindi nakakagawa ng tamang marketing, yung sinasabi nila na hindi nag-uugat yung markot nila, subukan po ninyo yung technique na ito kasi meron na agad ugat dahil ginraft nga natin yung ugat doon mismo sa markot natin. Dito po sa video na to ay makikita nyo kung ano yung ginamit kong rooting media. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko mismo ginawa yung markot. Pasensya na po kayo, wala po kasi kung cameraman. Minsan po meron pong mga kuha na hindi gaanong nahagip ng camera. Mga kadugtong, dito pa isusubok tayo nung yung combination ng marketing grafting. Kadugtong, ito po yung mismong sanga. Iba lang po yung angulo doon sa unang video kung paano ko ito hinarvest. Bago po tayo magpatuloy, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung ginamit kong rooting media. Ito po yung yung coco peat. Yan yung durog na balat ng nyog. Yan. Ito po kapag binasa ninyo, pwede na po itong direktang i-apply sa imamarkot nyo, no? Pero pwede tayong maglagay ng cow manure. Ito po ay decomposed cow manure, no? Na na po ito, decomposed na po ito. Huwag po kayong gagamit ng cow manure na sariwa. Makakasama po yun sa halaman. Yan. Mga equal parts po pwede na, no? Yung equal parts ng cow manure at saka ng coco peat. Yun nga po mga kadugtong, ang ginamit ko rito ay coco peat at saka decomposed na cow manure. At after po nito, lalagyan po natin ito ng tubig. Ang tubig po, kailangan hindi masyadong madami, na kailangan yung basa. Pero kapag piniga ninyo, hindi tutulo yung maraming tubig. Dito po mga kadugtong, hindi na ako nag-add ng tubig kasi yung cow manure basa dahil siguro nung kagabi ay umulan. Kaya hindi na ako nagdagdag ng tubig dito. Ayan mga kadugtong, basa. Pero kapag piniga mo, walang tumutulong tubig. Ayan nga po, meron na tayong rooting media, kaya balik na tayo doon sa sanga na imamarkot natin. Ayan mga kadugtong, dito pa isusubok tayo nung yung combination ng marketing grafting. Ayan mga kadugtong, i-skip ko na lang kung alin yung mga parte na hindi nahagip ng camera. At i-explain ko na lang sa inyo kung paano ko ito ginawa. Ayan nga po, tinanggal ko yung balat nung sanga ng mangga at ngayon po ay kinakaskas ko yung cambium layer. Kasi po kailangan maalis ng husto yung cambium layer para huwag bumalik yung balat nito. Ayan mga kadugtong, dito nga po ay meron akong mga seedling ng mangga. Kakailanganin po natin yung ugat niyan at iyan po ang ikakabit natin dun sa markot natin.
Ayun nga po mga kadugtong, meron na tayong napili na seedling na mangga na gagamitin natin doon sa markot natin. Tamang-tama lang po yung laki nito, hindi masyadong malaki at hindi naman din masyadong maliit. Tama lang po doon sa sanga na pagdudugtungan natin para sa markot. Yung iba pong gumagawa nito, mahaba yung sanga, tapos inilalayo nila doon sa markot. Ako po yung ginawa ko dito, maigsi lang yung sanga, malapit lang yung ugat doon sa mismong markot. Kaya makikita po ninyo. Ayan po, ganyan lang po kahaba yung ginawa ko. At ikakabit na natin ito dun sa markot natin. Ang gagawin lang po natin dito ay hihiwain natin yung balat at iaangat po natin ang bahagya. At doon po natin itutusok yung ugat. At ngayon nga po itatapyasan natin yung ugat para ma-expose yung cambium layer. Then itutusok po natin ito doon sa balat. Iyan po ang itsura kung paano yung cut ng ugat na ikakabit natin. At ganun din po yung proseso na gagawin natin doon sa kabila. Iaangat natin yung balat at itutusok natin yung ugat doon sa markot natin. After po nating mailagay yung ugat doon sa markot, tatalian na po natin ito ng grafting tape. Kailangan po maayos ang pagkakatali natin ito para maging maayos din yung cambium layer contact. Dito po sa ginawa ko, yung buong ugat ay mababalutan ng routing media. Yung iba ang ginagawa nila, inilalayo nila sa routing media yung ugat na ikinabit nila. Pwede nyo rin subukan yung ganoong paraan. O ayan mga kadugtong, na ikabit na natin yung ugat doon sa markot. Kaya ang susunod na gagawin natin ay lalagyan na natin ito ng plastic at lalagyan natin ng routing media na ginawa natin kanina. O ayan, ang ginawa ko lang po dito, nilagyan ko ng tali yung ilalim ng plastic at inilagay ko na yung routing media. At saka ko po ito tatalian uli. Mas maganda po kung ang plastic natin ay transparent para po madali nating makikita yung ugat kung mayroon na. After po natin itong mabalutan ng plastic, tatalian po natin ito kung ano ang meron kayo. Dito po ang ginamit ko ay zip tie. After 2 months nung binisita ko ito, ay marami na itong ugat. Pero hindi ko muna ito hinarvest dahil naisip ko mas maganda kung paabutin ko na ng 3 months para mas lalong established yung mga ugat nito. At ito na nga mga kadugtong, after 3 months ay nag-decide na ako na i-harvest na ito. Ang ginagawa ko dito kapag nagmarkot ako, after kong putulin yung sanga, ibinababad ko ito sa tubig para yung ma-rehydrate yung ano niya, yung mga ugat. Yung isa may mga ugat na. Palibot yung mga ugat, ang dami. Ibababad muna natin ito dito sa tubig habang pine-prepare natin yung habang nagpi-prepare tayo ng tatamnan. Mga kadugtong, ito na po yung markot natin after nating ibabad dun sa tubig after 15 minutes. Ayan po, hydrated na yung mga ugat niya. At ngayon po ay itatanim na natin ito sa black polybag. At after po natin itong itanim, ay didiligin po natin ito ng ANA solution. Magdidilute lang tayo dito ng ANA sa tubig. At after nating maitanim ito, yun ang ipandidilig natin yung ANA. Yung ANA po kasi meron po itong acetic acid. Yan. Nakakatulong po kasi yung acetic acid para mabilis na tumubo yung ugat. Kaya kahit na may ugat yan, may ugat na syempre, after nating mailipat ito doon sa sa polybag, syempre kailangan mas lalo pang dumami yung ugat niya. Ito pong lugar na pagtatamnan natin, shaded area pero maliwanag na walang direct na sikat ng araw. Itatanim po natin to dito. Ang lupa po na ginamit ko rito ay purong lupa lamang na hindi ko hinaluan ng kahit na ano. Pero hindi ko po ito pinuno ng lupa dahil yung bandang ibabaw po nito ay ang nilagay ko ay ang decomposed na cow manure. Nasa sa inyo po yun kung gusto nyo paghaluin yung cow manure at yung lupa. Pero ako po, ganito po kasi ang ginawa ko. After po nating maitanim ito, didiligin po natin ito ng ANA solution.
Yan na po. Kaya ito, meron po itong chance na after, dahil nga po matured na yan, mabilis po yang mamumunga. Hindi lang natin alam kung kailan, no? Pero kung hindi man yan mamulaklak ngayon, may possibility na susunod na season ay mamulaklak na yan at mamunga na. Ito nga po yung ating yung tubig na pandidilig. Lalagyan lang po natin ng ana. I-shake lang po natin. Konti lang po, no, kasi sa 16 liters 4 tablespoon lang yung ginagamit na ganito. Konti lang naman itong tubig natin, kaya konti lang din. Yan. Drops lang po, konti lang nilagay ko. Saka yun ang ipandidilig natin dito para makatulong na ito po, kasi nakakabawas ng stress ng halaman dun sa mga transplant. Kaya dito sa Marcot parang lumalabas na transplant yan eh. Kaya dinilig natin ng ana. Pwede po natin diligin, regular na diligin ng ana, ayan, hanggat hindi pa siya established. Wala pong masama. Panatilihin po nating hydrated itong ating tanim. Huwag po natin itong hahayaang matuyo. Pwede po natin diligin ito ng ana 2 beses sa linggo. Kadugtong kung nagustuhan po ninyo yung ganitong klase ng content at kung sa tingin ninyo ay informative, huwag po ninyong kakalimutang mag-like, mag-follow at pakishare na rin ng mapanood ng iba.